tao sa labas. Teka ha. Sino pa? Sino ka? Hindi ko pala naisara ang gate. Ayun. May motor sa labas ng gate. Pero tingin ko ay dun sa kapitbahay. Ngayon ay alas 8 na ng umaga. At ako naman ay kumain na. Ininit ko yung sinigang na bangus kagabi. Pinakulo ko. Yun ang inulam ko. Ngayon ako ay naglilinis. Napansin ko ito lang. Ayusin ko muna to kasi excuse me. Nung nga palang bumili kami ng TV ay may eto may free na grocery items daw to. Isang tingnan natin nga kung ano to. Wait lang ha. Ano ba ito? Mabigat. Ito pala nagpabigat. Wait nga. Lagay natin dito. Yan. Para malayo-layo ang camera. Kasi lapit na naman. And then, ito, wow. Price. Kay Yuan man ay French fries na gulay. French fries na gulay daw. And then ito, wow, Hansel, paborito ni Yuan. And ay, eto, isang pack na chicken noodles. Ay, pansit canton pala na kalamansi. Oh, sarap niyan. Bira kaming magganyan. Hindi ako bumibili masyado niyan. And isa, wow, parang may alam nila na magbe-birthday si Kuya. Oh. Pang-birthday na ni Kuya to. At saka ni Yuan Clyde. Oh, yan. Wala na. Yun lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces. So, ito ay lalagay ko sa rep. Yan, okay. Ha, salamat Alsons. Doon kami pumili ng TV. Dahil naka-promo. At ayun. Salamat din sa mga staff ng Alsons na nag-install ng TV namin. Thank you. Tinaga talaga nilang i-install. Ayan, at ako ay nagwawalis din sa labas. Wait, tingnan. Dito muna ako magwawalis at yung loob, nalwalisan ko na yung kanina. Walis lang. Alas 8 pa lang pero napaka maalinsangan na. Grabe. Parang mamaya magbababad na naman ako. Ngayon ay tulog pa si Kuya. Kaya hindi ako makapunta sa kubo. Hindi ko maiiwan. Doon naman ako sa labas. Saunan. Sobrang alinsangan. Oh my goodness. Oh my goodness. Yan, dahil kami lang ngayon ng tao dito ni Kuya, wala. Si Henry ay umalis na kahapon, sumunod doon kila ate. Sinundan yung mag-iina niya. Tapos ang dalawa na ni Bunso at saka ni Dale ay pumasok na.
Mamaya na naman ulit gabi ang balik noon. Dapat siguro yun ay uuwi na din doon sa Nasugpo. Kaso siguro sinabihan siya ni ate na dito muna dahil wala nga kaming kasama ni kuya. Para na naman ganun, may kasama lang kami ng ilang oras. Dadating sila ng alas 11, alis ng alas 5. Para din lang kami dalawa lang talaga din ni kuya. Kakain ako ng mag-isa, kakain din sila ng kanila pagdating. Bakit nag-iingay ka, ha? Bakit nag-iingay ka? Hoy, kumain ka na, ha? Huwag kang ano dyan. Nauna pa nga kita pakainin kaysa sa akin. Wait, dadakutin ko lang yun. Sandali lang. Wait. Meron ditong tubig sa tinta. Nakita ko kasi yung halaman ay nalalanta na. Jesus. May tubig din naman dito. Yan. Yung malagong yan ay grapes yan. Dito gumapang, nagkaroon ng suloy doon sa puno. Instead na doon pumunta, dyan pumunta. Hinayaan ko na. Ito saluyot yan. Sumibol sa paso. Di hinayaan ko. Yung ano ba tawag dito? Rubber tree na pinabayaan ni tatay maabot ng aso. Ayan, naputol yung dulo pero ayan, musbong naman. Dapat dalawa yan ewan ko bakit hindi nakatuloy yung isa. Ito yung puno ng ubas dyan. Ayan mano doon tumuloy. Ito pa may mga usbong sa puno. Kung yan ba namang usbong na yan namumunga. Wala pa, hanggang ngayon di pa rin namumunga. Hindi ko alam kung anong gusto niyan. Bakit ayaw pa siyang namunga. Ito naman ang magic fruit. Bulaklak ng bulaklak. Hindi pa naman, wala, iisa pa yung bunga na nakikita ko dyan. Isang bunga pa lang yan. Ito naman ang kalamansi. Ayan, naabot din yan. Nakalagay yan doon ay hinabaan ni tatay ang tali ng aso. Ayun, naabot. Buti na lang at yan, yung kabiyak lang ang naputol. Nagputol-putol yan. Natuyo. Ayan, musbong naman ng bago. Kaya lang marami din siyang bulaklak dati. Ewan ko bakit hindi rin tumuloy. Wala ding bunga. Ay naku. Hindi ko alam kung paano ko ito kaya siguro dapat ito putulin ko na yung iba. Dapat putulin ko na to kasi tulad yan mga matatandang na yung maliliit na sanga na. Wait lang ha. Kukuha ko ng cutter. Wait. Subukan kong ito cutter ni tatay to paano ba to? Yun. Subukan kong i-cut yung iba. Tingnan ko kung ano magiging resulta. Pag namatay, ay di sorry.
Dali lang dyan. Okay. Yan. Natanggal ko na yung mga malalago dito na yan o, maliit na sanga. Yung payat na sanga na. Sabi sa akin, tanggalin ko na daw yung payat na sanga. Dapat nga ito, tinatanggal ko na din. Wait. Parang gusto ko pang tanggalin. Tatanggalin ko na itong mga ano ko. Cause baby, every time you touch me, I'll become a hero. Okay, oh my god, oh my god. Wait. Oh. Yung dalawang sanga na malaki. Tinanggal ko na yung hanggang dito. Ito oh. Yan. Pinutol ko na. So isang yun na lang. Paikot na to at hanggang dito. Yun na lang natitira. Ito yung mga maliliit na sanga. Eh sabi nila, kahit daw naman humaba ng humaba yan, hindi rin bubunga. Kung ano dapat daw nga talaga pababatain or pabababain. Kaya go lang. Sabi nga nila, kung kailangan mong i-sacrifice ang sa tingin mo ay maganda pero ang papalit naman ay mas maganda pa. O, 'di ba? Ganon. Ito yun eh, oh. Pinutol ko na nga yung mga dulo nito, oh. Kasi sobrang humaba na ng humaba. Hindi pa ito yung dulo ha, ito ay sanga na. Sanga na yan. Ayan yung una, iniliko po papunta doon. So, pinutol ko yung dulo nito, tsaka yung dulo noong mga iniliko ko na yun. Pinutol ko na. Mahaba din itong bougainvillea ito na nasa loob. Mahaba din ang mga talbos. Yan. Para hindi humaba ang talbos. Ang dami ng mga kailangan putulin. Ito dati hindi ko naman to pinapahaba. Eh ngayon, humaba na ng humaba.
Asan na ba yun? Ayun. Ito hanggang dito lang dati. Hanggang dito lang yan. Eh, napapabayaan ko nga. Kaya ayun. Every time you touch me, I become a hero. Asan na? Eh, hindi ko dala ng mabigat tapos sigaw kayo ng sigaw, saan ba naman kayo nakaalam? Mga maglalakong ito. Anong itapon yung iba para hindi sila nabibigatan, diba? Kasi pag inihulog ko doon, pag pinabayaan akong mahulog doon, ayun, oh, mahihirapan akong kuhanin kasi nandun sa loob. Kaya inilagay ko na dito. Kaya lang ngalay na ako. Oh my goodness, wait lang. Ayan, o, paano ko ba pupuntahan yung... Wait ha, wait. Wait. Try ko nga. Dami. Wait lang. Diba? Nagawa ko. Wait lang. Liwanag ang buhay. Yun lang, oh. Wala mas mahirap yun. Kasi maraming nakapatong dito. My goodness. At saka isa pa, ang totoo niyan, ako hindi pa nagliligpit. Pa ako nakakalinis sa loob ng lababo. Ay, may langga, may nangangagat. Ako nakakalinis ng lababo. Nangangati na ako. Last na muna, nangangati ako. Eto, sana may magtanim ng ubas. Sana may magtanim ng ubas. Kasi sayang. Tatanong ko lang doon kina Kuya Nanding kung gustong magtanim ng ubas. Dala ko itong isang sanga na may dahon. Tatanong ko kay Ate Marina kung gusto magtanim ng ubas. And sa pa, andun yung isang planggana namin, pinaglagyan ng pagkain ng aso. Binigay ko dahil si Kuya Nandi nga maraming alagang aso sa kubo. Binigyan ko yung mga pinagkainan namin nung andito sila kasi marami yung doon sa mga inihaw. Wait lang, may music si Kuya to dito sa kanila. Sandali lang. Daming truck.
ito, oh, nakuha ko na yung planggana. Ang planggana ko. Mahirap din ang walang maliit na planggana sa bahay. Eh. Kasi, pag kailangan ko may gagawin sa lababo, ang laki-laki ng planggana na nandun. Eh, bakit magagalit si Sanji? Ito yung tinabas ko kahapon. Nag grass cutter sila ay hindi masyadong said. Ayan, sinaid ko yan. Tapos pinutulang ko ng konti itong halaman. Si kahaba na yan, sasayad na sa lupa. Eh, di pinutulang ko para medyo okay naman siya. At pinutulan ko yung mga ano, sinaid ko yung ibang damo. Yung iba, pero yung iba hindi. At ano, para madaling walisan, diba? Si kuya tulog pa hanggang ngayon. Diyos ko Lord. Yan o, nakakalat ngayon yan. Yun, iniwan ko kay ano, katatanim daw ni Ate Marina kay Nanding sa Nakuba. Wala si Nanding. Nandun daw sa dulo na nangunguha ng nyog. Ay, ng nyog. Nangunguha ng santol. Sa ngayon naman ay ito namang loob ng bahay. Ang aking aayazen, ang lababo. Init. Hoy, abot ng electric pan. Ayan, ako naman ay dito sa lababo. Kasi dalawa lang naman kami ni Kuya. Kung bakit, sa bagay, andito si Lori kagabi, magdalawa. Kumain kagabi ang dalawa. Diyan muna kayo, ha? Yan. Diyan lang kayo, ha? Shoutout yan sa inyo. Shoutout si Kuya hanggang ngayon tulog ka. Shoutout sa Jersey TV. Good morning. At sa inyong lahat dyan. Thank you sa mga nakasupport. Salamat sa mga hindi nakakalimot. Alam niyo kung sino kayo. Yung mga pakasupporting ng mga subscribers. Thank you sa inyong lahat. At sa mga bagong kaibigan, sa mga bagong subscribers, thank you. Pag umaga, ganito ako kasi kadalasan sa gabi, hindi na nakukuhang maghugas ng nagkainan. Nilalagyan ko lang ng tubig dito sa lababo para hindi lang gamin. Ito talaga ang trabaho ng nanay, ng lola, sa umaga. Kung hindi ka hihinto, walang katapusan ng trabaho sa bahay. Hanggang may nakikita ka, pag hindi ka huminto, ay naku, hindi matatapos. Kaya yung mga nagsasabi na
bahay lang naman yun, wala yung trabaho. Yung mga nilalang, sa bahay lang yun. Kala nyo lang yun. Kala nyo lang, sinilalang nyo yun sa bahay lang. Naku, mas marami ang trabaho ng sa bahay kaysa sa opisina. Tapos ang masakit niyan, yung sinasabing sa bahay lang, yun ang walang sweldo. Kaya sabihin, bakit? Sa'yo ko naman lahat binibigay ang sweldo. Natural. Kasi, sa kanila din naman yung mapupunta, di ba? Ikaw ang magbabudget. O diba, isang trabaho pa rin yun. Tapos, lalo't maliit ang sweldo. Mahirap pa yung mag-budget. Hindi mo alam kung paano pagkakasyahin. Kailangan, andun na yung gamot, andun na yung pagkain. Ang galing ko nga to. Ayan, ang hina pa ng tubig. Tapos meron pang ang hirap ng sitwasyon ng babae na walang trabaho na may sweldo, hindi nag-work sa bahay lang. Mahirap yun kasi lalo na kung maswerte pa nga ako kasi pinagkatiwala sa akin ni tatay ang ATM niya. Ako ang nagbabudget sa lahat. Maswerte pa ako kasi kumpara sa iba, nabibigyan ka lang ng allowance na hindi naman nila naiintindihan kung paano gastusin nyo. Tulad nung nabalitang nasunog na mag-iina, binasa ko yung naka-attach doon na konpo na naghihiram siya ng pera kung sa ang binigay daw sa kanyang allowance is 2,500 lang. 3 ang anak na nagkagatas pa, tapos nagkasakit pa siya. Paano ka namang hindi mabubot yung doon? Di ba? Tapos baka dagdag isipin pa niya na baka yung asawa niya may kalokohan pang ginagawa. Ang sakit-sakit nun sa asawa. Yun yung hindi nanganak, makapag-isip ka ng ganun. Ang hirap na Talagang kakainin ka talaga ng sama ng loob. Makakapag-isip ka talaga ng hindi maganda. Di lalo na yung ganun na nanganak pa. Kaya yung mga lalaki, wag yung maliitin yung kondisyon ng babae. Pag nanganganak, akala nyo basta lang. Hindi buhay ang nakataya sa panganganak ng babae. Pagkatapos, after manganak, parang kalabaw lang may iwan. Hindi ang hirap doon walang alalay, ako ang swerte ko, nung nanganak ako, andyan pa ang biyenan ko, andyan pa yung nanay ko. Kahit pa paano, unang 2 buwan, alalayan ako. Talagang hindi ako pinaglaba. Kaya ang hirap pagka yung mga anak na yun ay nagsusolo sa bahay. Tapos walang kamag-anak na tutulong, tapos nagtatrabaho yung lalaki. Mahirap. Tapos lalo na hindi nga naiintindihan ng lalaki yung kondisyon ng asawa na talagang lalo na bagong panganak merong minsan pinagdadaanan na gano'n na pag hindi nga nalagpasan ay nauuwi sa mas malalang sitwasyon. Sana lahat ng lalaki maintindihan yan.
Kasi hindi basta-basta yung pinagdadaanan ng mga babae. Mabuti na yung unawain nyo na habang maaga kaysa naman sa huli. Magsisi kayo, huli na. Tulad niyan, 3 anak ang nawala. At ang matindi pa nun, yung konsensya mo na maaaring kaya nagkaganon may dahil, ang isa sa dahilan ay ikaw. Hindi ko lang alam kung nakakapasok ng maayos, nakaka-duty ng maayos yun na yun. Lalo na't ang babae ay matiisin, hindi nagsasalita, hindi minsan sa isang banda yung babaeng bubungangera, mas mabuti pa yun kasi at least na ilalabas niya kung ano yung nasa loob niya, kung ano yung nilalaman ng isip niya. Pagka kasi kadalasan sa nagkakaganyan, yung tahimik, hindi nagsasalita, sinasarili kung ano man yung sama ng loob, yun ang kadalasan na nauwi sa ganyan. Ang masakit pa niyan, dinamay yung 3 anak. Siguro ang iniisip niya, pag nangyari yun, baka makonsensya. Kaya lang, wala na, kahit makonsensya, hindi na rin, wala na rin. Wala na mangyayari. Hindi na mababago. Ang hina na ng tulog. Aga pa. Yan ang kadalasang problema ko dito. Kaya yung mga babae rin, kahit naman sa lalaki, kung meron kayong pinoproblema, o nagagalit kayo, or natatakot, or ano man, ilabas nyo, sabihin nyo. Kung hindi man dun sa taong concern, at least meron kayong isang mapagkakatiwalaang kaibigan na mapaglalabasan nyo, mapagkukwentuhan nyo yung lahat ng kung ano yung nasa loob nyo, kung ano yung kinagagalit nyo, kung ano yung kinatatakot nyo. Kasi mahirap pag sinarili, mahirap pag hindi mo inilabas, dahil pwede nga pag umpisahan ng anxiety. Katulad ng nangyari sa akin, sinarili ko yung takot ko nung pandemic. Kasi akala ko lahat ng tao ganun ang nararamdaman. Lahat ng tao natatakot dahil sa COVID. So, akala ko ganun lang talaga. Hindi ko napansin na iba na yung nararamdaman ko. Kaya napansin ko lang yun noong madalas kaysa sa mas madalas nasa kwarto ako. Mas gusto kong nasa kwarto lang ako. Para akong robot. Pag oras ng pagluluto, magluluto. Pag kakain, pag oras ng kakain, kung may gagawin. Pagkatapos ng gawain, bago ulit. Mas gusto ko nasa kwarto. Pag may tatawag,
may pupuntang tao. Lalo akong takot na takot kasi ang iniisip ko baka may dalang virus. Pagka nakikipag-usap naman ako, parang akong robot. Nakikipag-usap ako, pero pagkatapos nung makaalis, spray ako ng spray ng alcohol. Hanggang sa ngayon ay ayun, yun ang parang dala-dala ko pa rin yung gamay na pag ako'y itong ninaramdaman ako, hindi ko namalayan na akala ko nga may sakit nga ako malala. Sobrang takot ko lang, napumpisa pa noong nagkaroon ako ng shingles. Ang tinatakot ko kasi yung lahat ng test sa akin ay normal. Walang problema. Pagkatapos, walang makitang sakit. Eh, nararamdaman ko naman yung sakit. Doon ako lalong mas natakot. Sabi ko, anong sakit ko? Baka meron akong sakit na walang lunas. Mga ganun. Baka meron akong sakit na kailangan ng operasyon. Ang dami ko ng malayo na yung naisip ko na parang mindset ko na pag sinabing operahan ka, kailangan pumayag ako para kung gusto ko pang humaba ang buhay ko, para makita ko pa yung mga apo ko. Ganun. Pati nga yung takot ko sa liver, nalabanan ko yun sa kagustuhan kong makita kung ano yung sakit ko, sa kagustuhan kong gumaling. Natakot ko na baka yung mga apo ko hindi ko na makita. Buti na lang yung nag-deliver ng tubig. Napakiusapan ko kung pwede ipakituloy na dito. Pinakaas ko na kasi wala nga kaming kasama ni Kuya. Nahihirapan ako magsali ng tubig. Kala nyo tapos na? Hindi pa ha. Dalawang lababo namin. At yung isa, siyempre may laman din. Yan oh. Oh. May laman din yan. Ay Jesus. Papatalo ba yan? Hirap pagka dalawa lababo. Dalawa yung pinapadumi. Pag kuya kasi, kung sino kasi ang kumain, dalawang lababo nga yan kung saan mailagay ang pinagkainan. Kaya parehong, dito si kuya kahapon na naglagay dito. Ayan. Nilagyan ng toyo itong pasa. Di kumulay. Kumulay sa pasa ang toyo. Ano na kayang balita doon sa doon sa yung mag-inang nasunog? Pag saan kaya yung nanay? Kawawa naman ang pamilya noon.
Yung lalaki, ano kaya na ang nangyayari doon sa tatay, sa padre at pamilya. Kaya importante kasi na, importante din na kung ikaw ay magpapamilya, dapat walang tigil lang pag-aaral mo tungkol sa pagpapamilya. Kasi hindi pwedeng dahil may trabaho ka, binibigyan mo ng pera, binibigyan mo ng, ay tapos na hanggang doon ang obligasyon. Hindi pwede yun. Ang pagpapamilya ay walang katapusang obligasyon. Kami nga tingnan nyo hanggang ngayon nakapagpaaral na, may pamilya na nga, pero andito pa rin, nakaalalay pa rin kami. Ganun talaga. Pag ikaw magulang, habang buhay ka, hindi mo pwedeng sabihin na ay, tapos na ang obligasyon ko sa inyo kasi ako'y nagpaaral na ako, pinaaral ko na kayo, may ganon, hindi pwedeng sabihin yun. Kasi basta may anak ka, habang buhay mong obligasyon yan. Nalilesen nga lang pag may pamilya na, kasi syempre may sarili silang buhay, hayaan mo na silang magdesisyon sa sarili nila. Yung binigay ni Chris Motovlog, dito ko pala naibaba, hindi ko pa naaayos. Hindi nang tulo. Mukhang walang walang nakababad na uniform si Lorinette ngayon. Kahapon nakababad dito yung uniform nila mag-asawa Baka amoy Clorox, baka amoy Sunrox mahirap na. Huwag ka babasag. Ito naman. Nakasama ka. Lalagay ko sa tabihan. Diyos ko, Lord. Okay. Wait na si Kuya, gising na pala. At nakain na yung taho niya. So, ipagtitimpla ko naman ngayon ng gatas. Hindi ka pa umiihi. Yun nga si Kuya pag umaga. Pagkagising niyan, timplagad ng gatas. At kung may taho, yun ang almusal niya. Ngayon, nakain niya na yung taho niya. O, tingnan nyo, diretso pala yung sa pagkain ng taho, hindi pa pala nagsi-CR. Ayun ngayon sa CR. Nagsi-CR siya. Tapos, pagkatapos niya mag-CR,
iinom itong gatas dahil kumain siya ng taho, di painumin ko na ng gamot. Yun ang taho ang pinakaalmusal niya. Pag kumain siya ng taho, hindi na yan kakain kahit na ano, ayaw na niya. Busog na siya sa taho. So ngayon, itong gatas, sasabayan ko na ng gamot. Kahit kukuha lang ako ng gamot. Grabe, dumaan na naman yung motor na pagkalakas-lakas ng tunog. Patayin natin ang ilaw. Yan. I'm done. Yan na. Kuya, inom na yung gamot mo. Inom na yung gatas mo. Ngayon naman ay buksan mo yung TV. O, diba? Siya, inom na yan. O, eto na, nabuksan ko na ang TV. Ayun na. Kainom na. Electric fan, please. At sobrang init. Ay, hindi pala. Ito nga pala si Mama Mary. Oh. Nandito sa amin si Mama Mary. Nga lang, pinabihan ni Lori ng plantsahan. Hindi pa nitanggal. Si Mama Mary, basta paghapon bago mag alas 7 dapat alas 6 nagro-rosary na ako. Minsan lagpas na ng alas 6 bago ako makapag-start pag marami nga, alam nyo na. Oops, wait, what happened? We understand it's a long process, but we are fully focused to this reform, and we are still loyal to these reforms, and this process goes in a very active. Bakit nagkaroon ng balita? Ba't napapunta dyan? Okay, wait. Wait po. Dito pala yung nakahanger ang uniform ni Dale. Parang may uwi siya kahapon na mga basa-basa pa na uniform, kaya in-hanger dyan pala. Ayan, si Kuya ay nanonood na ng TV. Tuntua si Kuya, may TV na. Ayan, at ako naman po ay kung ano-ano din lang ang gagawin dito sa loob ng bahay. Mamaya may lalabahan akong konti, yung damit ko. Habang pagkatapos maligo, ganun lang. Tapos kung ano-anong kukut-kutin lang dito na hindi ko naman masyadong kahit nakikita ko mayroong malalaking gagawin, hindi ko na ginagawa kasi hindi na kaya ng katawan ko. Basta ko kung kaya ko, yung kakayanin ko lang, yun ang ginagawa ko. Okay. At ako po ay magpapaalam, dito na lamang po tatapusin. Nakita ko lang po sa inyo kung paano ako pag ako'y tinatamad. Ang totoo po dyan, ako po ay natatamad pumunta sa kubo. Unang-una si Kuya walang kasama dito. Pangalawa, ang madadatnan ko doon yung mag-inang manok sa kulungan. Tapos yung ibang manok hindi na umuwi. Paano ka naman sisipagin yan? Sige nga. Tapos ang kubo ay sira. Diyos ko Lord. Paano ka naman na ewan ko. Basta anyway, Friday naman ngayon bukas andito si tatay, malamang sa malamang kami ay pupunta rin sa kubo bukas. Yun nga lang, baka kasama namin si Kuya, hindi ko alam kasi hindi namin pwedeng iwan ng matagal dito si Kuya. Titingnan ko pag ganito ang panahon na mukhang hindi uulan, baka isama namin si Kuya. Okay, bye-bye na po and God bless. Ingat po and salamat po ulit.